Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Meron naman akong pinapakita sa inyong mutya ngayon. At nakuha ko po ito araw ng Biyernes. Yan po. Yan mutya. Ang kanyang forma po ay triangle. Triangle ang forma niya. Pero bago ko susimulan ang kwentong ito, ay huwag makalimot na ipindot ninyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking mga bagong mga upload. Kung natapos na ninyo napindot ang bell button, nag-subscribe, nag-like at nag-share, ay sisimulan ko na ang aking kwento tungkol sa mutya ng kalikasan. Ang pangalan po sa mutyang ito ay mutya po ito ng waya-waya. Mutya ng waya-waya. Ano ba ang waya-waya? At saan po matatagpuan ang waya-waya? Ang waya-waya po ay matatagpuan sa stagnant water. Yung tubig na stagnant. Stagnant water nga. Diyan po namamahay ang mga waya-waya o itlog ng lamok. Waya-waya kung tawagin. Pagkalaki po yung waya-waya, magiging lamok po yan. Kaya ito ang aking nakukuha na mutya na waya-waya. Paano ko ito nakuha ang mutya sa waya-waya? At paano ko nadiskobrehan at nadiskitahan na may mutya doon sa stagnant water? Araw po ng Martes, habang ako'y natutulog, merong mga lamok na palaging gumigising sa akin, pumapasok sa aking tainga yung mga lamok. Tila ba yung mga lamok na marami, nakakaiba ay pumunta sa tubig at para akong hinihila ng mga maraming lamok dahil sinundan ko dahil papatayin ko yung lamok. Dahil nga ay alam nyo na po yung ugali ng lamok. Nung hinampas-hampas ko ng tuwalya yung lamok na sobrang dami, papunta sila doon sa stagnant water na hindi dumadaloy. Stagnant nga, hindi dumadaloy, stuck na water. Ngayon, pinuntahan ko doon. Napakaraming lamok na pumapalibot at waya-waya. Tapos, na yung tubig na stuck doon, natabunan ng maraming dahon. Dahon ng saging, dahon ng marang, dahon na kung ano-anong dahon na pwedeng matabunan ang tubig. Sa sobrang dami yung lamok na nandun sa tubig na nag-ikot-ikot sila, pinuntahan ko at tiningnan kung ano ang nasa tubig na kanilang pinaikot-ikotan na sila ay lumilipad-lipad. At nilinisan ko yung tubig, tiningnan ko yung tubig kung ano ang mayroon. Kinuha ko yung mga dahon na nakatabon sa tubig. Meron akong nakikitang sobrang dami ng waya-waya. At ito po ang waya-waya na aking nakikita na umiikot-ikot ang mga waya-waya. Nung tiningnan ko, dahil nga linisan ko yung tubig, dahil nga stagnant nga, ang pinagtataka ko lang kung bakit napakaraming waya-waya. At itong bato na ito ay pinapalibutan ng mga waya-waya. Nung kinuha ko ito, sinungkit ko ito ng kahoy
para makita ko at mabulabog ko yung mga waya-waya na ito ang kanilang pinamahayan o hinahawakan nila. Nung hinahawakan ko ito, kinuha ko, sinungkit ko ng kahoy at hindi ko agad itong pinulot. Sinipitan ko ito ng kahoy habang ito'y kinukuha ko dahil takot ako. Ginanon ko yung kahoy, ganon. Inalis ko siya doon sa tubig. Tapos nilagay ko siya sa mala, yung walang tubig. Tiningnan ko yung pinapalibutan ng waya-waya. Tapos hinawakan ko ito. Tapos dinukdok ko, ganyan. Sabi ko, bakit ito bato? Nasa sobrang dami ng waya-waya, dito pa siya umiikot o dito pa sila naghahawak-hawakan. Nung nakuha ko na ito, tiningnan ko yung tubig. Pagtingin ko sa tubig, ang tubig na stagnant, nawala bigla ang mga waya-waya doon. At yung tubig na medyo dirty ang kanyang color o lubog-lubog ang tubig, nagiging malinis. Luminis talaga ng luminis yung tubig habang nakukuha ko ito. Kaya ang tawag po sa mutyang ito ay mutya sa waya-waya o mutya ng lamok. Ito, mutya ng lamok. Ayan po ang itsura sa mutya ng lamok. Ano ba ang bisa sa mutya ng lamok? Ang mutya ng lamok, ang bisa po yan ay para ka ring lamok. Kumagat ka ng mga hayop, tao o kahit anong hayop yan, mapamanok, mapababoy, mapakalabaw, makabayo o kahit anong hayop nga na may dugo. Sipsipin po yan ng lamok dahil ang paborito at pagkain ng lamok ay yung dugo. Kaya ang kanyang birtud, magkasing birtud lang sila sa mutya ng linta. Ang mutya ng linta ay humihigop ng dugo ng kalabaw at hindi po yan sila mabubuhay kapag walang dugo. Ang lamok din ay ganon din po, humihigop ng dugo, mapatao kahit anumang klaseng hayop basta may dugo. Kaya ang birtud nito, sa espiritual na birtud nito, ang tangan po niya ay pampaswerte po ito sa gayuma. Lahat ng taong madikitan mo kapag masipsipan mo yan ng dugo, magiging aktibo ka na. Kung ikaw ay may sakit, dala mo ito, makahawa ka ng mga tao, ay magiging lalakas yung katawan mo. Kung baga ito ang charger mo, parang ikaw ay sumigla. Pampasigla ito sa katawan kapag ito'y dala mo. Dahil ang lamok, makakain ng dugo, sumisigla, tumataba, at malakas ang kanilang aura. Kung dala natin, dahil hindi tayo lamok, kung dala natin ito, kung makadikit lang tayo sa mga taong may mga dugo, lumalakas ang ating kapangyarihan sa ating katawan na enerhiya. Ganun po ang pagbasa sa mutya ng lamok o kanyang waya-waya. Dahil ang waya-waya po ay itlog po yan ng lamok. Ayan po ang kasaysayan sa mutya ng waya-waya na itlog ng lamok. Ayan po. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat. Sana magustuhan ninyo ang aking kwento. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.